Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid. Kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang pag-iisip. Di tulad ng iba, tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay na kasama niya. Buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, patuloy kayong magpaalalahanan at magtulungan tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Oo nga, darating muli ang Panginoon. Pero kailan ito? Ito ang tanong noon pa ng mga Kristiyano at ito rin ang tanong ng marami ngayon. Ang sagot ay, hindi natin alam. Diyos lang ang nakakaalam ng panahon. At mabuti nga na hindi natin alam upang maging palagi tayong handa. Kaya nga sinabi ni Pablo na tayo ay nabubuhay sa liwanag, hindi sa dilim. Ang nasa dilim ay natutulog. Ang nasa dilim ay gumagawa ng kahihiyang mga bagay na ayaw nilang malaman ng iba. Ang nasa liwanag ay gising. Aktibo siya at handang gumawa ng nakabubuti. Huwag din natin katakutan ang pagdating ng Panginoon. Kasi darating siya hindi upang magparusa, kundi upang magbigay ng kaligtasan. Hindi siya darating upang hulihin tayo sa ating pagkakamali, kundi upang gantimpalaan sa mga kabutihang nagagawa natin. Ayon naman ng Diyos na mabigo siya sa kanyang balak. Walang iba kundi ang ating kaligtasan. Huwag lang tayong magpabaya at hindi tayo pababayaan. Ang larawan ng biglang pagdating ng wakas ng panahon o wakas ng ating buhay ay ang larawan ng pagdating ng magnanakaw o pagdating ng panganganak ng isang babae. Dumadating ang magnanakaw sa panahon na hindi natin inaasahan. Nananakawan tayo sa panahon na nagpapabaya tayo, nakampante tayo. Kaya dapat tayo maging listo at hindi kampante. Maging listo tayo sa paggawa ng kabutihan at ng ating tungkulin. Kahit na ngayon na may mga ultrasound na at nalalaman na kung kailan nanganganak ang isang babae,
Pero marami pa rin ang nabibigla. Kaya tinuturuan ang mga buntis ng mga tanda kung kailan sila dapat pupunta sa ospital. Pero ang sakit at takot ng panganganak ay nakakalimutan pagdating ng sanggol. Sulit ang lahat ng sakit pagdating ng bata. Ganon din pagdating ng Panginoon. Ang hirap at pangamba ng kamatayan at ng wakas ng panahon ay mapapalitan ng kagalakan ng bagong buhay na nag-aantay sa atin. Kaya huwag tayong mangamba. Mabuti ang nag-aantay sa atin. Salamat, O Panginoong Hesus, at darating ka muli at susunduin mo kami. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan kapagkat ika'y aking kaagapay. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.